Yo, 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 mic check. Welcome back dito sa aking reaction video. Yan. Ito na. Ang gagawa natin na reaction video, ito kalalabas lang nito sa pulo. Poison 13 versus G-Wise. Actually, ang poster na nilagay namin dito kay G-Wise at Poison 13 ay... Asan na ba yun? Ito. Ito sila, ito. Si Moko Jin tsaka si Olaf. Kaya wala silang idea kung sino to, pero ayun nga, ito obvious naman mo ako dyan si Poison 13, si Olaf dahil nga sa Frozen, Frozen, kaya ayan sila. At venue niyan Latveria. Pero ayun, private resort kami niyan kasi kasabay niyan yung birthday ko noong October. October 22 birthday ko, pero ginanap ko October 18 para makasama yung ibang tropa syempre. Sila Enigma, ayun. Shoutout syempre, Hypebeat, maraming salamat sa Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, shoutout sa inyo. Anak ng Muntinlupa's Most Wanted, sa mga magpapapromote, yun. Message nyo lang ako sa mga social media accounts ko, email ko nandyan sa description, sa facebook.com/senyongpogi o kaya search nyo Shernan, may verified check, TikTok, Tito Shernan 22, Instagram, Super Shernan, at bati na tayo. Galing to sa Casper Espero versus Cancer Mimak. Itong babasahin ko. Pa-shoutout Idol Shernan, Noel Rafada. All the way from South Korea. God bless always Idol. Nakakamiss naman sa South Korea. Nag-show ako dyan kasama ko si Delo. 2018 yata o 19. Basta or 17. Para mga ganun. Nakalimutan ko na Nakakamiss dyan. Tito, pwede pa request kay Enigma Royal Rumble kayo, Shernan. Tayo magagawa si Enigma nag-decision dyan. Shernan versus Sinyo versus Basilio versus Jonas versus Saito. Bebenta talaga to sa takilya tapos sa ahon gaganapin. Sana Ryan ng Taytay. Itong lineup na to tingin ko hindi aanoin ni Enigma to. Shernan, Sinyo, Basilio, Jonas, Saito. Tas isang video lang. Putang ina, yung TF ng 5 yan hindi kakayanin ng AdSense ng isang video yan. Tingin ko di mangyari yan. Pa-shoutout kay Jake Depas at Tito Shernan pa-request review ng Sak Maestro versus Acer. Okay, sige. Shernan, sana maayos yung camera mo, biglang tumitigil sa gitna. Di tuloy namin makita yung reaction at pogi mong mukha. Gago. Yung Balakid versus Shernan naman, sana sunod na reaction video mo. Tapos, insight mo kung paano ka mag-prepare kay Balakid. Para sa akin, yun ang pinakasolid mong laban. Salamat. Sige, pipila natin yan. Anyway, eto na. Poison 13 versus G-Wise. Let it go. Balikan natin, let's go! Ulo, game! Game! Halos matagal na rin pala nung huling laban ko sa battle rap. Postpone pa yung laban ko dapat sa Rapture. Tapos sa pambubuli sa akin dahil sa spoken ko, nagka-depression, nagka-family at financial problem kaya itong utak ko na torture. Naupos na parang sigarilyo pero nalampasan ko yun at dahil doon sa pangyayari yun sa buhay napakarami kong natutunan na lecture. Kaya boss, huwag mong iabang sa akin na professional ka kung mas marami pang pinagdaanan sa itong tinatawag mong amateur. Pero knock. Who's there? Magsimula ka na magnilay, alalahanin mo si Breeze, yung battle MC ng KOTD. Estilo ni Brad mga sir, nakakaumay, wala kang dating kung usapang originality. Oo, mandideko at malay snatcher. Kailangan pa ba ng patunay? Kung tutusin, nasa laban yung ni Aster ang ebidensya, lupit mo mag-control C. Ito ang totoo Kap, hindi ka top tier o Sorry. Ito ang totoo Kap, hindi ka top tier o mahusay, magaling ka lang talaga sa mimicry. Kaya veterano okay. Ka? Pwesta na kararami, mahiya ka repa. Di tayo parehas ng karisma. Magkaiba ng dating mo ng gagaya sa laging ginagaya. Pero karangalan sa akin na makalaban ka. Kasi ikaw si Poison 13, ang pinakamalungkot na battle MC. Na kahit mag-release ko o mag-Jollibee, malungkot ka pa rin daw, marami ang nagsasabi. Ako, di nyo man nakalain.
Pero aminado kinain ng sistema at mga pangit na pangyayari. Etong idol nyo, kung susumahin, mas mahina pa sa akin. Wala yan, nilamon lang ng anxiety. At di ba Okay. gusto mo gumaling ka pa, lalo na sa pagmumulti, gago, hindi siluni kailangan mo, mas kailangan mo doktor sa psychology. Kasi Okay. madali lang naman mag-multi. Yan kung yung utak mo walang diferensya at hindi okupado ng peking lungkot, galit at puot. Di mo man maamin sa sarili mo, pero kaya ka nagkakaganyan ng dahil sa inggit na sa buong pagkatao mo bumabalot. Mas ahead ka sa akin? Sige. Pero ngayong mas bata kalaban mo, paniguradong dederecho yung pananaw mong baluktot. Poison yung ganyang paawa, epek, hindi yan mindset ng depressed na malungkot, kundi mindset lang yan na may katok. Kaya ito yung bumamasamain. Kasi kung wala kang diferensya, boy, sa lahat ng tao, hindi ka magpapapansin. Putaanin mo isyuhin na isip bata na magagalit kapag hindi mo siya nilambing. Boy, pasalamat ka na lang, men, sa mga taong nakakaunawa sa'yo sa tuwing nagdadrama ka, kasi kung ako'y lalapitan at gaganyan ay putang ina mo, maya't mayakit ang pagsasasaksakin. Okay, eto napansin ko lang masyadong mahaba, parang parang okay, iba na kasi yung battle rap ngayon sa totoo lang. Medyo plain lang tong round 1 ni G-Wise. Bumabattle na rin naman to, hindi lang sa pulo eh. Pero medyo plain lang para sa akin. Wala siyang mga parang putang ina, yung mga solid punchline pa or yung setup, wala pa siya noon yung mas magandang pag-construct. Ayun yung tingin ko kulang niya. Napanood ko na to ng live eh. Syempre ako yung host diyan. Ito yung nakikita ko, kulang siya sa pag-construct. Kaya parang nagiging plain yung sulat niya. Tangina, Poison 13 kalaban niya eh. Pero meron siyang pinupunto, pero yung construct at saka yung hard-hitting punchline sa ngayon wala pa. Nakalimutan ko na yung mga sinasabi niya dito, pero yun, tuloy muna natin. Pero sa ngayon, plain pa siya. Plain pa yung nakikita ko. Para lang to pa rin. Yung matagal mo nang hiling, na gusto mo nang magpakamatay pero ayaw mo naman gawin. Kasi panay sabi, na gusto niya wakasan kanyang buhay dahil sa sobrang lungkot. Gago, hindi yan nakakabilib na kesyo, gusto mo lang masawi. Hindi rin naari na pag naiisip mong ikay mamamatay, natatakot, nanginginig, yung suicidal speech binabawi. Grabe, husay, deserve mo ng kaltok. Ano yan? Ano yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, bilang lalaki po ay nakakadiri. Hindi na rin mawari, kakaumay na kanyang peking lungkot na bitbit para yung mga tao sa kanya pumanig. Pero ang hindi nila alam sa 10 sinabi mo, 11 ang mali. Okay. Kasi sabi niya kay Claridel, inyo na yung future, pinagharihan ko ang past, pinagsigawan pa sa mga tao. Tapos sabi niya kay Arik sa laban nila ni EJ Power sa Cebu, alipin ng nakaraan, tas pagbalik, isiset mo. Di ko deserve ang taga-past, taga-future, i-present mo. Puta, ano bang totoo? Napakagulo. Doon pa lang sa 2 linya, halatang mahilig ka mag-imbento ng kwento. Akala kasi aabot kay GL sa round 1 ng isa buhay mananalo. Patunay lang na digital yung karma, kaya ayun, binadibag ni EJ at tinalo. Paano di ka applicable sa current? Kaya nga itong bagong meta ng future tense ang kaharap mo. Wow! Bagong meta ng future tense. Walang iba. G-Wise. At sa pagpatay kay Elsa, ito ang salarin. Pwes, ako ang karma sa'yo ng freeze, froze, frozen. At last, isa to sa mga pinakamagagaling sa tala. Pucha, idol, parang ayaw yata nila maniwala. Examplean mo nga. Tala, ulul. Isa kang madrama, pabebe, na kulang sa kulata. Kung tumatanda ka ng paurong poison, wag mo akong binabata. Pag-accept ng rookie sa veterano, ito ang perfectong halimbawa. Ganda nun, yung pang-ender niya. Ang ganda nung lalo na yung rhyming niya. Kaso, maraming oras yung parang plain lang. Siguro, kailangan pa ni G-Wise aralin yung tamang pag-construct, yung every 4 line, mga ganon. Masiksik, ayun yung kailangan niya. Kasi puta, Poison 13 yung kalaban niya eh. Eto, Poison, pahingan natin. Tayo, manambahan, pahingan natin. Ito ba yung nagsabing okay lang kahit wrong grammar siya, ang importante magkaka-rhyme? So mas kailangan mo pa yon. Tapos babanatan mo ganon. Importante magkaka-rhyme. Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Oh my God. Anong gusto mo? I-tolerate namin basta nakakatugma. Si Youngstown nga kahit walang rhyme, nakakatuwa.
Hindi, may singit ko lang. Di ko kaibigan si Youngstown pero alam ko, rubber talaga yon. Ang dami kasing nambabash, kesyo binabago yung hip-hop, panira sa kultura. Napansin ko lang, ang daming kumukontra. Pero nung nagrarap siya ng maayos dati, di naman kayo sumuporta. Minsan kasi mas masarap pakinggan yung nagtatanga-tangahan kaysa sa mga feeling matalino. Kaya Youngstown, good job pare. Nakakatawa ka. Ikaw, di mo na kailangan magtanga-tangahan. Tanga ka talaga! Tangina. Past, present, future tense na lang, hindi mo pa alam? Tangina. Past, present, future tense na lang, hindi mo pa alam? Yung mga sinasabi mo, iniisip mo ba? Hindi ka naman pala marunong mag-English, pinipilit mo pa? Speak, spokes, poke ng ina mo! Tol, speak, spokes, poke ng ina mo! Ang ina mo, gago. Sabay. Speak, spokes, poke ng ina mo! Hindi, ito talaga yun. Past, present man o future, panahon may... Past, present man o future, panahon may sagarin kahit mag-reinkarnasyon siya'y madali lang kanain. Past, present man o future, sa dala kong patalim, paulit-ulit man mangyari, di mo kayang salagin. Past, present man o future, mas maiging alamin. Yung lason kahit anong ira na natiling salarin. Yung deja vu, nag-deja vu. Kaya, yung deja vu, nag-deja vu. Parang nagiging salamin. Nangyari na yung pangyayari, hayariin ka pa rin. Tangina mo, lagi mong niyayabang na nakulong ka na dati. Grabe pala. Pugante ka ba? Wala kaming pakialam, pukin ang ina ka. Kala ko ba naman karumal-dumal na yung... Kunyeta, kala ko naman karumal-dumal na yung... Kunyeta, kala ko naman karumal-dumal na yung kaso. Paninirang puri lang pala sa kapitbahay yung atraso. Proud pang hinuli ng pulis. May warrant of arrest pa nadala. Malaman-laman ko puta, nagmarites ka lang pala. Pabigat ka sa magulang, buwisit ka. Yung pinampiyansa sa'yo, sinulisit pa. Ako gayahin mo. Dahil magulang at madaya, nakapatay na't nanaksak, nananatili pang malaya. Dating tubero, naging gago, pag natipuhan ka na. Kaya wag magtaka kung may magigripuhan mamaya. Huwag magtaka kung may magigripuhan mamaya. Ako'y tinakas sa realidad ng utak kong rebelde. Di katulad yung nakasandal na lang at dumepende. Isa sa pinamimitagang prominente. Sa inyo na tumpulok, katumbas ko ay kontinente. Nag-joke ka! G-Wise, malinis, mas maayos, mas malinis sa performance. Although, plain nga, ito sinasabi ko, plain. Kulang sa construct, punchline, meron siyang punchline pero ang haba nung narating. Poison 13, alam natin, nakarinig natin yung pag-construct, pero sobrang dumi nung performance niya. Hindi, etong round 1 ko, ibibigay ko kay G-Wise pero hindi niya nakuha ng parang sa'yo talaga yun. Kasi plain pa siya eh. Plain siya eh. Yung kay Poison 13 kasi, ayun, given talagang choke starter. Pero yung battle rap na pag-construct, pwede kong i-consider. Pero, ibibigay ko yung round 1 kay G-Wise ng, siguro, lamang na mga 8, hindi, 8-6, 8 in favor of G-Wise. Ang kaya nakuha ni G-Wise yung round 1 dahil sa linis ng performance. Pero yun nga, kailangan talaga matutunan ni G-Wise yung tamang pag-construct, punchline, angle-wise, kailangan niya matutunan yon. Hindi pwedeng handa ka lang, no? So, ayun, round 1, ibibigay ko to para kay G-Wise at ayun, tangina, nag-choke nga si Poison, kaya round 2, G-Wise.
Tonto. Pero tinalo mo si Pistol. Kaya sa blackout nag-champion ka, di ba? Nilampaso ng todo ni Idol, parang map. Ang lupit mo doon sa mata nila. Oo, yun ang alam ng mga people. Kala nila nagpapatayan yung dalawa, yun pala puta, scripted yung eksena. Eksakto yung ideya. Si Pistol, isang matabang extra sa palabas ni Tanggol. Habang si Gago, isang madrama na pulpul. Mga sarcastic kayo repa, maging sa battle rap, dinala nyo na yung mga pangarap nyo na maging artista. O baka mag-ribat, sabihin dahil sa palabas na to, siya yung bida. O sige, ikaw na bida o kaya naman artista. Saktong-sakto sa'yo Poison o ikaw talaga. Total sanay ka magsaulo ng hindi mo naman linya. At Okay. speaking of Pistol, puta sabi niya dun sa laban nila sa PSP, nagmukhang tuta na nilapan ng Komodo Dragon. Puta nag-accent pa si Gonggong. Gago, do not underestimate my English. I'm graduation kaya paniguradong uuwi kang broken ngayon. Okay. Kasi puro pangaral pa yung laman niyahan at yan ang parental guidelines ni Abnoy. Pues, better luck next time. Pues, better luck next time kasi kung ganyan lang dala mo, mahina to eh. Even you rely sa pagiging Moko Jin vibes boy, sa aking TikTok, taking strikes, masisibak ahoy. Pero makalaban ka para sa akin karangalan na. Aminado naman ako na pagdating sa credential sa battle, eto ka. Marami kang bars, Eto ko, mas eto marami ka. akong gagamba. Baka gusto mong bigyan kita ng isa, kaso sa panga. Kaya hindi ubra sa akin yung pagiging toxic mo na person. Kung sanay ka sa drama, lumaki to sa action. Kaya wag mo ako niyayabang-yabangan dito, Poison. Baka gusto mong ipagbubugitan. Diyan lang yung mga kukosa ko sa New Bilibid Prison. O baka mag-rebat. Takina, nakulong ka ba sa Bilibid? Tartado ka ba? Sabihin dahil di naman siya mabubugbog kasi yung mga kakosa ko nakakulong. Malamang, kulong nga eh. Pero huwag kang mag-alala dong. Para mabugbog ka ng tuluyan sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita doon. Alas nun, takina, alas nun. Tingnan natin kung uubra yung pagiging Moko Jin mo sa mga nakababa dun sa drum na kamagong. Oh. Takina, tigas doon. Yung mga kamagong, yung pinang... Ay, Sa battle masiba ka, chong, pues layunin ko yung masiba ka ngayon. Kasi kayo bumabattle lang pag nakakalamang without taking the risk. Habang ako, brother, lumalaban, oo, 2 laban pa sa isang gabi sa kalagitnaan ng bash at this. Kaya huwag mong iyabang sa akin na ikay top tier at narami ang panalo mo, bitch. Kasi kung sinong mas matibay na MC Trapper sa atin, alam na ng mga tao who's the fuck it is. At kaya mong kantot Who's sa the fuck jowa it ni is? EJ Power kahit ayaw? O talaga, Brad? Kung aaralin yung angle, kaya ganun kababaw sulat kasi ito'y may flip na lang at hindi na siya, at wala na siya sa top. Kung mapapansin kada battle, nagiging wak na si Tungaw. Di porket nagbanggit ka ng kaya mong kantutin jowa, no, matatawag ka ng dope aspak. Aba sa akin mo speak spoken yan, men. Kahit sa harap ng yung bayaw, papaluin kita ng baseball bat. Napakaangas. Kung umasta, napakaangas nitong nakagoma ang bayag pero di bale. Tanaw ko. Kung umasta, napakaangas nitong nakagoma ang bayag pero di bale. Tanaw ko hangarin mo po tapete. Akala mo kung sinong matigas, duwag naman, pa-importante. Huwag sa pansin, pa bebe. Piling upod na yung chinelas ng huwad kung tumali. Eh kung tutusin, nagiging halimaw ka lang naman pag tumatae. ano na naman to video? Rebate up to 30%. Di nyo nga ako binibigyan credit card. Tarantado. Ito Magnum, sarap. Hindi si Kobe ha, puki lang ina nyo. Sa itsura mababangas, kahit di na ilahad ang detalye na pupukaw. Kaya kainiwan ng asawa mo dati, alam mo kung bakit men, kasi mahina ang lalaki. Kasi ang factor sa kanya ay paano mo nga ba ilalaban ng inyong relasyon. Kung the problem is hindi mo nga malabanan yung iyong depresyon. Kaya ang tanong sa isip niya ay kung paano mo kaya masosolve ang mga darating sa buhay niyo na hamon. Sa'yo di siya makahanap ng kasagutan at kaya kanya iniwan kasi yun na lang ang tanging niyang solusyon. Kaya tangin mo Poison, kaya ko rin makapagpaluan sa'yo ng bara. Ang tanong, kaya mo rin kayang makapagpaluan sa akin sa loob ng selda. Iba ang dating at bulit ko sa brigada. Hindi ubra sa akin sa takalan kahit yung manong nadodong saipa. Kaya ang kalaban ko ngayon ay hindi yung masaya, kundi yun pa rin, yung Marco Lacson na dramatic. At shoutout sa asawa na ito dati. Grabe ang lupit ng inception mong idea kasi na toxic yung isip ni Poison mula nung pinatikim mo ng lason mong halik. Oh shit, ate para sa... Oh shit, ate para sa itong kanyang sound trip. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Ulul, sa akin di ka lang maiidlip. Ulul, sa akin di ka lang
maiidle, panigurado ka pang may tulog. Di ka well-rounded na artist, kulang ka pa sa hubog. Kakaspit mo ng malalim ka, sa anxiety ka nalubog, sa depression ka nalunod. Kaya paano ka hihigit sa mautak kung sa sariling isip mo nga, ikay nadudurog. Ganda nun. Ganda nun. Paano ka hihigit sa mautak kung sa sariling isip mo ikaw ay nadudurog? Parang ganun. Galing nun. Round 2, pakinggan natin. Ba't ako lumalaban sa lahat ng liga? Simple lang sagot sa mga katanungan nyo na to. Hindi pera, kasikatan, katarungan o ano. Wala akong mapapala kahit patulan ko kayo. Pero kung gusto nyong apoy, sige, gatungan nyo ako. Gagawan ako ng kwentong madalas pangalandakan. Idadamay ang lahat, pati anak mababanatan. Idadamay ang lahat, pati anak mababanatan. Ako na nagpakababa. Ako pa makasalanan. Madalas na lumalaban, grabe daw pangangailangan. Para sa kaalaman nyo, wala akong TF sa mga amateur league na aking nilalapagan. Wala akong TF sa mga amateur league na aking nilalapagan. Suporta at pakikisama lang kaya ko kayo pinapalagan. Hindi importante sa akin pera, ego at ang standing. Sapat na sa aking mabigyang pansin kayong mga aspiring. Totoo yung sinasabi ni Poison ha. Wala talaga silang hinihinging talent fee sa akin sa pulo. Pero, ang naipapangako ko lang sa kanila, kung ano yung views, kung ano yung kitain, hahatiin namin. Yun. Wala talaga, hindi sila nagde-demand. Kahit si Lipcram, Kairam, Poison, sino pa bang mga MC, Prince Rhyme, Romano. Pero, once na may views, hindi ko ipagdadamot yan. Binibigay ko din halo sa kanila. Kasi, hindi ko naman din habol kumita sa pulo eh. Ang pulo talaga, binuo namin yan 3GS noon para tumulong. At ngayon, ako na ang nagmamanage dahil wala na sila, iniwan sa akin. Ang pinaka reason ko kung bakit ko pinagpatuloy yung pulo is ito yung way ko para pasalamatan yung hip-hop. Kasi ang laki talaga na nabigay sa akin sa hip-hop. Kasi although pinagtrabahuhan ko rin naman talaga. Pero dahil hindi ko alam kung sino yung hip-hop, sino yung pasasalamatan ko, pagpapatuloy ko yung pulo, tutulungan ko yung mga aspiring MCs na makatungtong sa flip top dahil yun naman talaga ang goal ng mga nabattle sa rap. Wala akong kinikita dito. Makikita nyo yan sa views. Makikita nyo sa views. May views lang na malaki yan pag mga flip top MCs. Tapos yung pera nakikitain doon, hinahati pa namin para may panggas ako sa mga susunod. Pero mas lamang ang gastos ko dyan. Itong venue, sariling gastos ko yan. Kahit sa ibang lugar, pag pupunta kami sa branded, papakain ako, gas, mag-aabot ako sa kung sino yung MC of the day, aabotan ko yun kahit paano. Pero lahat sila, may siguradong mauuwi, mga clothing. Mas lamang ang gastos ko sa pulo. Wala akong kinikita dyan. Wala nga entrance yan eh. Hindi ako nagpapa-entrance sa branded, hindi ako nagpapa-entrance. Parang isang beses nagpa-entrance kami yung sa Circa Bar sa Caloocan. Ayos na pa, naikot ko lang din sa tropa. Pero wala akong kinikita sa pulo. At ayun yung malaki pasalamat ko rin sa mga bayaw ko sa 3GS, Poison, Lipcram, Romano, Kairam, Jonas, bumati na rin dito. Hindi sila humingi ng TF, pero yun nga, pag may views, binibigay ko pa rin sa kanila. Dahil hindi ko tinutuloy ang pulo para sa pera. Kaya kong kumita sa ibang paraan. Pero ito yung pulo, ito yung parang pasasalamat ko talaga sa hip-hop. Pera, ego at ang standing. Sapat na sa aking mabigyang pansin kayong mga aspiring. Kasi mahal ang TF namin. Hindi biro mag-isip. Nakaka-stress, nakakapanot. Mag-aabono ka kung gusto mong maagang makpalaot. Gagastos ka talaga para sa amin makaabot. Pero libre ang mangarap dahil di ako madamot. Bakit? Sino ba sa mga idol nyo yung kayang gawing ginagawa ko? O sige, labas nyo! Merong iilan pero hindi kasing dalas ko. Dahil masipag ka, ituring mo itong pamasko. Naiintindihan kita lahat ng yan dalas ko. Ang kaibahan lang, hindi ako kasing bobo ng cancer na to. Kasi kung ganyan ako mag-rap dati, baka naging dancer ako. Pinag-aaral ka kasi, panay lang kating inatupag. Parang Nobita na walang Doraemon, tapos buong kaklase niya, damulag. Eto payo ko sa'yo. Magpahinga ka muna, tol, para yung crowd na nanabik. 2 taon kang mag-ensayo at huwag ka munang babalik. De, seryoso to.
Aralin mo yung multi tsaka bars. Pagising at bago matulog. 2 taon kang magtiis para mas lalo kang mahubog. Manood ka ng battle. Wag lang yung laban ni Badang. 2 taon mong gawin yan at magugulat ka na lang. Pagbalik mo, siyempre bobo ka pa rin. Kahit pangit mang ibalita, ang importante doon, 2 taon ka namin di nakita. Ayun. Mas lamang yung parang naging selfie burst ni Poison 13 dito. Pero yung paggamit niya ng selfie burst is isang malaking punto para sa kalaban niya, no? Ito yung round 1 at 2 ni G-Wise, same lang din. Parehas nung lakas, same energy, pero yung construct ang kailangan talaga matutunan ni G-Wise. Mas siksik, mas magandang pag-construct. Meron siya magagandang linya, pero yun nga, kailangan niya pang isiksik yun. Poison 13 para sa akin mas nakuha niya tong round 2 dahil given naman rhyme scheme, 4-bar set, may punchline, kahit selfie bars yung ginamit niya, tumama pa rin sa kalaban niya. Magandang magandang panupla. So may Shopee na naman yata ako. Teka nga. Magkano daw? 425. Tapos, isabi mo kay Nine, tsaka kay Nami. Magkano daw? 425 daw. Tsaka, doon ka na may ginagawa ako. Ay, yung dalawa kasi. Oo na. 1,000. Sige na, dali, may ginagawa ako. Sarado. Ito mga Shopee to, abale. Ayun, yun nga. Same energy, 1 and 2 ni G-Wise, pero nakuha niya yung 1. 2 para sa akin, Poison to, kasi medyo plain pa nga si G-Wise. At kung maririnig ni G-Wise to, kailangan mong matutunan yung tamang pag-construct, masiksik. Andun na yung punto eh. Andun na yung punto. Kulang ng dinuguan. Andun na yung punto. Kailangan na lang masiksik. Alam mo yun? Yun. Para sa akin, Poison 13 to. Round 3, painggan natin. Lakas. Machuchoka ulit. Game. Ngayong round 3 na, anong ibabanat mo sa akin? Yung senti session mode mo, Chong, na kesyo di ko magagawang bumatil di tulad no kung nagkapalit tayo ng sitwasyon. May punto ka naman dun. Kasi mas uunahin ko munang ayusin tong totoong portion ng sarili ko kaysa yung nasa lente na bumabattle kung nagkataon. Kasi ako sa definition over caption kung may option sa desisyon. Kaya di tayo pareho, Poison. Ikaw dinadala ka ng emosyon sa kada pagpapasya mo, kaya ka nabubuhay sa ilusyon. Ikaw lang yung bumabattle kahit depressed, imbes yung isip, i-relax, bigyan ng peace of mind at healthy condition. Mas inuna mo pang mag-isip ng mga bara sa kalaban mo kung hindi ka ba naman gunggong. Kaysa mag-isip ng solusyon kung paano ka kakawala sa tanikalan ng anxiety, panic attack mo at depression. So ano yung kakatwiran mo ngayon? Na kesyo bilang mainstream MC sa mga tao, ginampanan mo lang iyong obligasyon? May punto ka naman dun. Ang kaso nga lang pointless yon sa mga taong sa buhay ay marunong. Kasi how ironic na nagagawa mo lumaban para lang sa pangit na simpatsya ng karamihan. Pero bakit sa problema mo at pinagdadaanan kahit para sa ikagaganda ng sarili mo kapakanan ng kahahantungan di ka makalaban? Okay. Di marunong gumamit ng timbangan. Mas inuna isa buhay kaysa kanyang buhay at yan ang katunayan na di ka dapat tularan kasi mas importante sa iyong hilig kaysa sa pangangailangan. At Okay. tama lang na maggaya ka na lamang ng katauhan. Total yung sarili mo na may di mo kayang mapangatawanan. Kasi dumedepende ka lang. Hanggang sa kasalukuyan, inaalalayan pa rin to ng buong 3GS at team pinsan. Kaso sa nakaraan, Gago. di ba pinagsigawan mo na hindi mo sila kailangan? O ano, pahiyayan? Huwag ka kasi magsalita ng tapos kung mahaba pa ang laban. Sa Okay. dito ginanap ating battle, kaya hayaan mong puluhan sumampal sa'yo ng katotohanan na no man is an island. Ang asa Okay. ng yabang na kahit anong mangyari sa 3GS, hindi ka sasali. Ano yun, mema lang? Ulul gago, wala kang paninindigan. O ano, masarap ba sa pakiramdam na yung mga dati mong tinitira na grupo at sinisiraan ay sila pa palang bubuo ng pagkakakilanlan mo baluti sa laban. Puta, nakikinabang na oh. Yung dati nagsabi kala Kuya Shernan na wala daw silang mapapatunayan.
Kung umasta no, nakala mo sa kuna yung tangan, puta hanging habagat lang naman, na naambunan lang ng konting kasikatan, tas handog na klima sa 3Gs, mainit at maalinsangan. Sala sa init, sala sa lamig, ihip ng hangin na gulumihanan. Yung hangad mo patayan ng imahe, sinuklian nila ng kabuhayan mo pare. Kasi how ironic na yung dating pinag-iinitan mo ng grupo dahil uhaw ka sa palakpakan ay sila pa palang dahilan para ulanin ka ng karangalan. Binagyo, binahado, nagsakan ng pagkakapirahan. At dahil doon, nagkaroon ka ng sarili mong tubigan. Pero bago yun, alam mo ba? Takilang yun. Naipasok mo pa yung tubigan? Pero bago yun, alam nyo bang, nung lumulubog na pero bago yun, alam nyo bang, nung lumulubog na karir ng grupo nila dati, iniwanan na lang sa ere basta ni Bes. Kahit sa pag-angat, marami namang paraan at choices. Iniwanan sa kadahilanan, di niya na yata kayang tagalan yung kinikita niyang points at cents. Kaya pinagpalit sa paper bills, mga kasama niya since day first na homies at it makes sense. Since day first? Seryoso ba? Di niya na yata kayang tagalan yung kinikita niyang points at cents. Kaya pinagpalit sa paper bills, mga kasama niya since day first na homies at it makes sense. Since day first, okay. Nasa 3G, kunyari, puro hate bash to at this. Pero ang twist, sa mga tinuturing niyang enemies, gusto lang palang maki-benefits. Kasi yung may 3GS business, kaya ka nagka-business. Kaso dumami man yung pera mo, nonsense. Kahit maging riches, worthless. Kasi di kayang tapatan, bayaran ng pera mo, utang na loob mo sa buong 3GS. Lalong-lalo na sa mga dati mong kagrupo at friends. Nainiwanan mo imbes manatili ka sa gitna ng krisis, umalis. Sarili lang ang inisip, napaka-selfish at ang reason to confess ay nagmanifest lang daw itong makapalampes. O ngayon aanhin mo halaga ng pera. Nagmanifest yung makapalampes. Kung the value is less. Kasi sa mga tunay, ang pagiging totoo sa kasama sa lahat ng sitwasyon ang the most expensive among the rest. Kaya ang quest sa snitches, no forgiveness, na sa mahal ng utang na loob mo ay dapat ka lang ma-depress sa mga isusumbat nila sa'yo, total yan ng interes. Okay. Kaya puro pait yung nararamdaman kasi nung baby ka pa, pag pinagtitimpla ka ng dede, imbis gatas, Nescafe puro. Puta, biruin nyo, 2 weeks old, pinapatayo. Puta, biruin nyo, 2 weeks old, para daw tumibay buto, pinapatayo na sa sariling pato. Sabay heli ng nanay niya ng ganto. Babangon tayo. Pero dinuduyan naman. Kaso ang ginawang duyan, katawan niya mismo. Sa sampayan, nakatali, kaliwat kanan niya. Tang-inang yan. Sa sampayan, nakatali, kaliwat kanan niya na braso, dinaig pa si Carlos Yulo. Sa sobrang pagkadesidido ng ina niya, maging flexible siya, ayun, naging plastic si Gago. At kaya ka galit sa mundo, bukod sa iniwan ka ng papa mo, kasi nung pinagbubuntis ka, yung inunan yung umunan sa'yo. Saan? Dito sa may bandang dulo yung yung mga nakakatawang banat niyo. At sige, balikan. Pag-usapan natin yung future tense ko, total yan na gusto mo, di ba? Yes. How ironic na nagkamali lang sa isang salita, pinagtawanan nyo kaagad yung baguhan na nagsusumikap magpakita ng bago sa masa. Okay. Mga kunyari, biyasa sa larangan, itong mga sa pagkalumababad, sa kaalaman hirap, mga obra nyo sa isa't isa, walang pinagkaiba. Kaya kung kasalanan maging iba, pangangatawanan ko ng mga brad kaysa naman gayahan yung mga matatagal na sa battle rap na di makitaan ng bago. Mga veterano daw kuno, pero hanggang ngayon nananatiling gaya-gaya. Okay. Kasi likha ng iba, ginagaya, pinapaganda, tapos iyayabang isusumbat mo sa akin na sa kultura, na sa kasaysayan may ambag ka na, pues mahiya ka. Kasi kung tutusin, mas mabigat pa nga sa itong tulad ko na sa kapal pa ka nakilala kasi may mga sariling sining at kathalang yung kinikilala sa kultura. Kaya ito ang sampal sa'yo kuya, na kahit gaano ka pa katagal sa sa eksena, pag nagretiro ang maaalala sa ng tao, dadalawa. At yung pangligasiyan na kumakatawan bilang mahina ka. Kasi pag sinabing Poison, pag hindi yung madrama, Poison, yung rapper na gaya-gaya. Habang pag sinabing GY, sa tiyang opinyon ng mga tao, repa. May mga makitid na sa talento ko tumatawa, nagsasabing ako'y tanga. Pero mas maraming taong bumibilib sa akin na sa kabila ng kapalpakan ko sa nakaraan ay balang araw ako may ilalakas pa. Kaya sa dating ako, tanggapin mo lang na malugod na yung mga tumawa sa scheme mo na future tense sila. Darating na iikot yung lamesa, ang sarap sa feeling ng buod, ikaw naman yung tatawa kasi sa'yo sa future tense na sila. Sa'yo sa future tense na sila, kaya kung sa tingin mo na pag-iiwanan ka, kalma, huwag kang magmadali o mataranta kasi ang takbo ng karir ay hindi naman karera. At bakit ba? Ang haba nung round ni
At dito pumapasok yung ano, ang haba na eh. Sobrang overtime na to eh. Parang sinulit ni G-Wise eh. Dito pumapasok yung handa si G-Wise. Handa siya. Pero yung construct talaga eh, tsaka yung marami siyang gustong sabihin, meron nga mga selfie bars din ako naririnig. Yung may nakakatawa na siyang joke, sana sayang kung mas nadiinan niya yun. Yung about kape, yung dinuyan, tinali yung kamay. Pero ito ang haba na plain pa rin. May gusto siyang sabihin, may gusto siyang iparating, pero hindi na halos tumatama. Sa totoo lang, medyo plain na nga siya. Kailangan matutunan ni G-Wise yung masiksik. Kasi napainggan ko na yung round 3 na ito nung live eh, ni Poison 13. Masiksik, kailangan masiksik at yung hindi susulitin yung battle ah. Kasi baka sobrang haba na eh, baka iniisip niya sulitin ko na to kasi ganito, ganyan. Medyo plain eh. Tuloy natin. Dito ng AFC na malulupit bumara, bakit ako parang napili mong makalaban? Dahil ba pinagtawan ng talento ko, binasura ng nakararami, kaya sa pag-adjust ng rap skills ko, gusto mo akong tulungan. Tanginang tol, itaw yung kakupalan, pakitang tao, bait-baitan. Eh di ba isa ka rin naman sa tumawa nung nakilala ko nung nakaraan dahil sa kapalpakan? Okay. Sa akin alam mo na, sa akin bibi na yung dahilan. Pero sa mga tao, pagtatakaan, lumalaman kung bakit ba tayo magkalaban sa kanila nananatiling katanungan. Kaso ang kasagutan ay tanong sa inyong mga isipan. Kasi bakit ka nga ba kukuha ng isang bagay sa basurahan kung hindi mo naman pakikinabangan? Bukod sa boto ng mga hurado at simpatsya ng mga tao, makikita nyo ang tunay na panalo. Panoorin yung video. Ayun nga, sobrang haba. Sobrang haba ng round 3 ni G-Wise. Nagsimula siya ng okay. 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Puta, 8 minutes. Sulit na sulit. Ang kailangan ni G-Wise talaga mas siksik. Mas isiksik niya. Huwag niyang sulitin lang. Okay? Ito round 3. Pakinggan natin, Poison. Poison, panoorin niyo yung video. Gaya-gaya daw ako, sabi nitong walang narating. Ulol, pag ginaya ko yung estilo mo, magmumukha yung magaling. Di ba gusto mong bumoses? Sige, speak, spoke, spoken. Papapasubo ng sagat, ito ay deep throat open. Tuturuan ko tong bata, kaya please close open. Pagka-kid mo, Sinchan, pagka-kid ko, goten. Ano speak, spoke, spoken? Ito real talk. Tomen, hoy baduy sa sobrang cheap mo, pati brief mo, soen. Titirahin ko to shit, aba yung trip ko, solve din. Parang pininger ka sa puwet, tapos yung deal, ballpen. Tangina. Speak, spoke, spoken, etong weak, bogen. Behind the bars, ikaw yung lolo doon sa clip nung boysen. Pinadjot ka ng saksak, ngayong nag-beast mode. Tomen, matutulad ka kay Elsa, sige freeze, frozen. Oh my God. Ano speak, spoke, spoken, pagka free throw, ballen, ibang klaseng shooting to, hindi to ring, board, molten, asintado sa puso, talagang break, broken, di niya namalayang shot, at pagka-click, post, stolen. Grabe yung delivery, yung bars. Ito yung sinasabi, ito yung kulang eh. Although hindi naman kailangan gayahin ni G-Wise to. Kasi Poison 13 style yan eh. Mas kailangan niya isiksik. Puta, ano to eh, ito yung nag-viral na style ni G-Wise, yung ganyan, frozen. So ginamit ni Poison 13 sa kanya, pinakita niya na ganito yung tamang paggamit. Putang ina. Tapos, ito na yun, mas siksik. Merong wow factor, merong room shaker na punchline. Ayun yung kulang kay G-Wise. Wala siyang wow factor every line. Masyadong plain. Eto, hindi pa tapos to. Pinapakita ni Poison 13 ganito yung tamang paggamit. Tsaka masiksik. Grabe kung tutuusin. 8 minutes. Halos kinain na sa ilang linya pa lang ni Poison eh. Yung 8 minutes na ginawa ni G-Wise. Tawag niya sa style niya, future tense. Inutil ka ba, pre? Para di ka nagkakamali,
I-google mo kasi. Ulol ka bilang ka sa vulture. Panira pa sa culture. Lines mo na nagsabi na walang makita doon na future. Tapos ayaw mong ginagago. Paano di pagtitripan? Ginawang future tense yung past participle nitong bobong participant. Future tense yan. Huwag mo nga akong sagarin. Hindi mo na nga nilagyan ng will. Nabutasan ka pa rin. Mas matutulad ka sa past. Sa limot ka ibabaon. Kahit na present ka sa class, wala kang natutunan doon. Hindi ito future pero ang hinaharap mo ay dragon. Pasensya na kung ibang tense nararanasan mo ngayon. Kalma lang. Hindi ako galit. Meron lang napupuna. Di na yan mabubura. Pero ayos lang magkamali. Mahalaga, natuto ka. Nung sinabi kong behind the bars, hindi ibig sabihin bilang buka. Malaya kang nakikinig sa aking pangaral bilang kuya. Poison 13 nang nanalo dito, alam ko eh. Poblasyon, Muntinlupa, isang beses Papulo, magingay. At ang boto ng Horado, 3-0 para kay Poison 13. Ayun nga, ang laki na ng nilamang eh. Pagdating sa round 3. Round 1 nakuha ni G-Wise dahil nga rin sa pagchuchoke ni Poison. Round 2, alos 1, 2, and 3 ni G-Wise same. Same lang. Sobrang haba lang ng round 3. Pero kung battle-wise, Poison 13 talaga to. Round 3, ang laki ng lamang. Pinakita ni Poison na ganito yung tamang paggamit. Poison 13 yun. 2 and 3. Ayun, bati na tayo. Pa-shoutout po, Tito. JL Florida ng Cavite. Tito Share ng Tipsy D versus Sequence naman. Boss, Tito Share na pa-shoutout naman. Tropang Bread Talk dito sa SM Sukat at Team Bomba. At pasabi na wag na maging manyaki si Mori na tropa ko sa... Tangina nyo, sa akin nyo dinadaan ha. Pa-shoutout naman po. Walang pangalan. Tito Shernan, salamat po sa mga video mo. Kahit anong sitwasyon, pinapanood ko video mo. Nung may away kami ng asawa ko, pinapanood ko video mo. Nung napagalitan ako ng boss ko, pinapanood ko din video mo. Nung nahuli ako ng pulis habang nagdidrive, pinapanood ko video mo. Hindi kaya ikaw umano sa buhay ko, Tito. Tarantado ka pala. Pa-shoutout, John Roy Bonita, Bonita Family. Next video, Tito, Shernan from General Santos City. Okay. Shout out to Joanne from San Francisco, CA. Pag lumalabas YouTube ad mo, always lap trip. Round 2 lang talaga, may bawi sa Team Waray. Pa-shoutout Tito Shernan from Tacloban. So, ayun. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga saan at i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.